We have one purpose kung bakit tayo nandito. We are here to worship. Amen? Sabihin mo nga sa sarili mo, here I am to worship. To worship the one and only true God. Amen? So let us encourage and feel the presence of the Lord right now. Damhin natin yung presensya ng Panginoon kung gaano siya kabuti. And itong next na kakantahin po natin, damhin natin ito ng buong puso. Because napakaganda ng message nito. It's about the love of God sa'yo. To the point na binigay niya yung kaisa-isa niyang anak para sa'yo, para hindi ka mapahamak. Let's sing. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether
of all days. na nagpapakita kung gaano kamahal ng Panginoon. Na yung pag-ibig niya para sa iyo, ang kapalit doon, buhay ng kanyang anak. Ganon tayo inibig ng Panginoon. And that's why we're here to worship His name. Magpasalamat sa Panginoon sa kanyang pag-ibig. To express our love and worship. Yes, Lord, we are here to worship you.
Because you are a good, good Father, Panginoon. You are a loving God. Your name is power. Your name is great. You're the King of Kings and Lord of Lords. And wala nang dapat ibang itaas na pangalan kundi ang pangalan mo lamang. Sapagkat ang pangalan mo ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Ang pangalan mo ang kayang magbago ng buhay ng isang tao. Ang pangalan mo ang kayang gumiba sa bawat problema ang aming pinagdaraanan. Your name breaks every chains, Panginoon. Ganon ka-powerful ang iyong pangalan, Panginoon. Kaya, Panginoon, you deserve all the glory. You deserve all the praise, Panginoon. At hindi kami magsasawa na papurihan ka, Panginoon, sapagkat mahal na mahal mo kami, Panginoon. Kaya, Panginoon, kahit bawalan kami ng tinig, ang aming tinig ay walang ibang sisigaw na pangalan, kundi ang pangalan mo, Panginoon. Dahil kayo nagbibigay ng lakas, kayo nagbibigay ng buhay, kayo nagbibigay lahat ng aming pangangailangan, Panginoon. At kulang itong tinig namin, Panginoon, upang masambit kung gaano ka kabuti sa aming buhay. Kulang ang aming lakas, Panginoon, to express, Panginoon, kung gaano ka kabuti, Panginoon, all throughout sa aming buhay, Panginoon. Mula nung ipanganak kami hanggang ngayon, nabubuhay kami, Panginoon. Ikaw ay naging tapat. Kaya, Panginoon, buong puso, we humble down ourselves, Panginoon. Lumalapit sa iyo, Panginoon, at nagpapasalamat. Because there is no one like you, Father. We thank you, Jesus. We thank you, Holy Spirit. We thank you, Father. And this is all we ask and pray. In the mighty name of Jesus. Amen. Purihin po ang Panginoon sa umaga nito na minsan pa po tayo po ay dadako sa pag-aalaala ng kanyang hapon. Bago po natin tanggapin ang tinapay at ang sarap na siyang sumisimbolo sa katawan at tugon ng ating Panginoong Hesus, ating pong silahatin ang ating mga sarili. Tayo pong lahat ay lumapit sa Panginoon sa panalangin. Putakin ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, ay ito'y nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, sa pag-iingat sa bawat sa Panginoon, namin sa Panginoon sa araw na ito, Panginoon. Kami po ay narito, O Lord, niloob mo upang muli magsama-sama, Panginoon, upang mag-aali ng pagsamba at papuri, Panginoon. Sa iyong kalakilaan, O Lord, sa isang buong linggo, Panginoon, na kami po, Panginoon, ay ingatan at ginabayan sa lahat ng aming mga Panginoon. Napakabuti po, Panginoon. Patuloy kayo, Panginoon, naging tapat sa amin, O Lord, sa kabila ng aming mga pagkukulang, O Lord. Di kayo nagkulang sa aming Panginoon. Panginoon, sa oras na ito, Panginoon, sa aming gagawin pagtanggap ng manalhapo ng Panginoon. Sa aming pag-alaala sa iyong sakripisyong ginawa, Panginoon, doon sa krus, na kung saan inalay mo ang iyong buhay, sa kabila ng aming mga kasalanan, Panginoon, hindi niyo hinayaan na kami po, Panginoon, ay manatili sa ganong kalagayan. Pagpos, Panginoon, minarapat niyo na subuin niyo ang buto na iyong anak upang kami ay tubusin sa aming magkakasalanan. Panginoon, sa oras na ito, Panginoon, kami po, Panginoon, hindi karapat-dapat. Kami po, Panginoon, ay maraming mga makukulang. Higit sa lahat, Lord, kami po, Panginoon, patuloy na kakasala sa iyo, Lord. Kaya sa oras na ito, Panginoon, bago namin tanggapin ang tinapay at ang sarap, Panginoon, kami po, Panginoon, ay lumalapit sa inyo, Lord, at papakumbaba. Lahat ng aming mga pagkakasala, Panginoon, na nagawa sa isang buong linggo, Panginoon, sa aming isipan, maging sa pananalita, lahat sa aming ginagawa, Panginoon, na hindi ka lugod-lugod sa iyong banal harapan, Panginoon. Kami po, Panginoon, ay iyong katawarin, Lord, sa lahat ng mga pagkakasala ito, Lord, na amin. Ano mang karamihan at tagay ng aming puso at isipan sa oras nito, Panginoon. Nanawa, Panginoon, ito po ay inyong magawang linisin, Panginoon. Gawin niyo kami, Panginoon, karapat-dapat, Panginoon, para sa inyong kapatawaran. Upang sa ganun, Lord, sa aming pagdatos sa iyong nalarapan, Panginoon. Kami, Panginoon, ay maging malinis sa iyong paningin, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig, na kung saan pinakita mo yung pag-ibig, O Lord. Bagamat kami na hindi kayo ibig-ibig, O Lord. Inalay mo ang iyong buhay. Salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig, Panginoon. Sa pakikinig, Panginoon, ng mga siyota, O Lord. Hanggang sa pagpapatuloy ng gawa niyo ito, Panginoon. Kaya handa niyo po, Panginoon, ang aming puso't isipan, O Lord. Upang lubusan namin makapayapaan, higit sa lahat, Panginoon, espiritu ba na pagpapala na iyon nila sa amin. Binawalik namin sa inyo, Panginoon, ang aming walang hanggang papuri at pasasalamat. Dito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.
Minsan papakinggan po natin ang banal na kasulatan mula sa aklat ng Marcos chapter 14 verse 22 hanggang sa sumusunod. Narito po ang sinasabi. Habang kumakain sila, si Jesus ay lumampot ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos, kanyang pinaghati-hati ang tinapay at iniabot sa mga alagad. Sinabi niya, kunin ninyo ito ang aking katawan. Ating pong kanin ng tinapay. Dumampot din siya ng kopa at matapos magpasalamat sa Diyos, ay iniabot din niya iyon sa mga alagad. At uminom sila lahat. Sinabi niya, ito ang aking dugo, pinapagtibay nito ang tipan ng Diyos. Ang aking dugo ay nabubuhos para sa marami. Atin pong inumin ang sama. Tandaan ninyo, hindi na ako muling iinom pa ng katas ng ubas hanggang sa araw na inumin kong panibago sa kaharian ng Diyos. Purihin ang pag-arinig at pagbabasa ng kanyang mga salita. Good morning po sa ating mga kapatid. Handa na po ba tayo sa ating pagbibigay? Kung handa na po tayo, pakisabi po sa ating mga katabi. Dati ba, bilang challenge po sa atin, nais ko pong basahin sa 2 Corinthians chapter 8 verse 2. At ito ay isang mahigpit na pagsubok sa kanila. Ngunit sa kabila ng kanilang pagkikahos, masayang-masaya pa rin sila at bukas palad sa pagbibigay. Sabi po dito sa verse, makikita po natin yung magandang halimbawa po na sinabi ginawa ng mga taga Macedonia na pagdating po dun sa pagbibigay. Sabi po kahit na dumadanas sila ng matinding kahirapan at ito ay isang mahigpit na pagsubok sa kanila, ngunit sa kabila ng kanilang pagkikahos, masayang-masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. Ibig sabihin po may kagalakan po sa puso nila pagdating po sa pagbibigay. Nandun, tayo po mga kapatid, tayo po kaya, pag nagbibigay po kaya tayo, may kagalakan din po pa kayo sa puso natin pag tayo nagbibigay. Dapat po kahit minsan dumaranas po tayo ng matinding pagsubok, kahirapan, nandun pa rin po yung joy natin sa pagbibigay. Hindi po dapat mawawala yun. Amen po ba? Po, tayo po yung manalangin. Lord, maraming salamat Panginoon sa araw na ito na pinagdulog sa amin Panginoon. Maraming salamat din po sa mga biyayang ibibigay niyo Panginoon. At itong biyayang ito Panginoon, naway ibabalik po namin sa inyo Panginoon. At nawa po sana po malaking po kami sa mga araw-araw na hanap buhay namin Panginoon. At itong magamit po namin ito Panginoon sa tama Panginoon. Tinataas po namin ito sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Good morning mga kapatid. Bago po mag-message si Pastor, hayaan niya pong basahin ko po muna ang Luke 15 from 1 to 10. Now the tax collectors and sinners were all gathering around to hear Jesus. But the Pharisees and the teachers of the law muttered, "This man welcomes sinners and eats with them." Then Jesus told them this parable. Suppose one of you has 100 sheep and loses one of them. Doesn't he leave the 99 in the open country and go after the lost sheep until he finds it? And when he finds it, he joyfully puts it on his shoulders and goes home. Then he calls his friends and neighbors together and says, "Rejoice with me, I have found my lost sheep." I tell you that in the same way there will be more rejoicing in heaven over one sinner who repents than over 99 righteous persons who do not need to repent. Or suppose a woman has 10 silver coins and loses one. Doesn't she light a lamp, sweep the house, and search carefully until she finds it?
And when she finds it, she calls her friends and neighbors together and says, "Rejoice with me, I have found my lost coin." In the same way, I tell you, there is rejoicing in the presence of the angels of God over one sinner who repents. Let us all stand up and let's have a word of prayer this morning. Thank you for the reading of the scripture. Tayo po'y manalangin. Heavenly Father, maraming salamat sa isang napakagandang umaga nito na kami, Panginoon, ay tinapo mo sa lugar na ito upang minsan pa, Panginoon, mag-aral po ng iyong salita. Lord, salamat po dahil sa araw-araw ng buhay namin, hindi po kayo nagkulang. Sa araw-araw ng buhay namin, naranasan namin ang iyong katapatan. Panginoon, sa kabila ng mga pagsubok, sa kabila po ng mga problema, naranasan namin ang iyong pag-iingat at pagkilos. Kaya naman sa araw na ito, sa aming pananambahan, O Diyos, patuloy po kayong mangusap sa amin habang kami nag-aaral ng iyong mga salita. Bless your word this morning, O God, at gawin mo itong bahagi ng buhay namin, Panginoon. Hindi lang kami basta baguhin ito, Panginoon, kundi ito, Panginoon, ay maging daan para po mahikayat namin ng iba na magbalik loob po sa inyo. Salamat po, O Diyos, sa umagang ito. Ito ang aming panalangin in the name of Jesus. Let us all say, Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Good morning po sa inyo lahat. We may be seated now, mga kapatid. And this morning, we're going to start a new series all about focus on the one. Ano po? Yan po yung bagong series natin. And this Sunday, we're going to talk about the joy of heaven. Ano po? Madalas po nating itinatanong, ano ang magpapasaya sa isang tao, di ba? Sa mundo po ngayon, ang nagpapasaya sa tao, madalas po ay nasusukat, ano po, sa dami ng attendance, sa laki ng likes at saka views, o kaya sa dami ng followers. Ano po? Pag nakita natin yung mga, sabi nga po, followers ay umaapaw, ano, sa isang tao, doon niya nararamdaman yung kasiyahan. Ano, and malungkot man, pero ito reality. Even sa mga churches ngayon, ano po, joy is often associated with mega attendance or what we call mega churches, massive crusades, and big event. Pero kung tatanungin po natin ang Diyos this morning, Lord, ano ba ang talagang magpapasaya sa inyo? I don't know if you have ever asked the Lord, Lord, ano po ba talaga ang magpapasaya sa inyo? Alam niyo po, ang sagot po ay hindi ho palakpakan, hindi po yung spotlight, hindi po yung statistics ang magpapasaya sa Panginoon. Ang sagot niya po ay ito, isang kaluluwa na nagsisisi at bumabalik sa Kanya. Yun po ang magpapasaya sa puso ng Panginoon. And dito po sa Luke chapter 15, Jesus addresses the religious elite. Ito po yung mga Pharisees and teachers of the law na bumabati ko sa Kanya dahil sa Kanyang pakikitungo sa mga makasalanan. In fact, mga kapatid, tinawag pa ang Panginoon na friend of sinners, hindi dahil pinupuri nila ang Panginoon, kundi dahil gusto po nilang insultuhin ang ating Panginoon. At bilang tugon ng Panginoon, sa halip na po siya ay magtanggol sa kanyang sarili, Jesus told 3 parables. Ano po? The parable of the lost sheep, the lost coin, and the lost son. At sa bawat kwento po, merong common thread na makikita ho tayo. Ano tong common thread po na ito? May nawala, may naghanap, at may matinding tuwa nang ito po'y matagpuan. Bakit tatlong magkakasunod na kwento? Bakit tatlong series ng kwento ay binigay ng Panginoon? Dahil gusto ho ng Panginoon na idiin ang isang matinding katotohanan tungkol sa puso ng Diyos. Ano po yun? God's heart beats for the one who is lost. Ang puso po ng Panginoon ay tumitibok doon sa nag-iisa na nawawala. Hindi lang po ito simpleng concern o kaya po ay
di kung hindi bumalik, okay lang. Hindi ho ganon. Ito po ay parang pursuing love. Ano? Ito ay pursuing love, isang pag-ibig po na hindi titigil hanggat hindi po natatagpuan ang nawawala. Imagine niyo po ito, ano? A shepherd leaving the 99 for, everybody say it, okay? A shepherd leaving the 99 for one. Di ba? Iiwanan niya po yung 99 at pupuntahan niya at hahanapin yung nag-iisa. A woman turning her whole house upside down for a coin, and a father running toward his rebellious son. Alam niyo po, ang larawan po ito ay hindi lang basta kwento lang ng ancient Middle East, mga kapatid. Ito po ay isang larawan o paglalarawan ng puso ng Diyos para po sa atin. Kaya po ngayong umaga, gusto kong dalhin tayo sa isang mensahe, mga kapatid, ng napakahalaga. Napakahalagang tanong. Ano po? Why does heaven celebrate just one soul? Because when we know the heartbeat of heaven, we'll understand our calling here on earth bilang mga Kristiyano. And there are three reasons na gusto ko pong tandaan po natin. First of all, every soul is deeply valued by our God. Again, every soul is deeply valued by God. Bawat kaluluwa, mga kapatid, ay sobrang pinahahalagahan ng ating Panginoon. Going back into the verse, Luke chapter 15, verse 4, ang sabi po dyan, suppose one of you has 100 sheep and loses one of them. Doesn't he leave the 99 in the open country and go after the lost sheep until he finds it? You know, Jesus started his parable by what we call challenging a cultural assumption. Bakit po? Kasi sa human perspective, pwede nating sabihin na, isa lang naman yan, meron pa naman ako 99 Tama ba? Tama ba? Ba't ko pa hahanapin yung isa? Meron naman akong 99. Isa lang naman yun. Pero alam niyo po, sa Diyos, every soul matters. Bawat kaluluwa, mga kapatid, ay napakahalaga. Hindi po siya nagpapabaya ng kahit na isa. Hindi niya kayang pabayaan yung nag-iisa na yon. No one is insignificant in the eyes of our God. At sa parable po na ito, makikita po natin that the shepherd doesn't say, well, I still have 99. Hindi ganun. Ang sinabi po niya ay, I am missing one. And that's the heart of God. Yun ang puso ng Diyos. That's why God is so patient, not wanting anyone to perish, kasi mahalaga ang bawat kaluluwa sa Panginoon. Yun nga po ang reason kung bakit di pa nagkakaroon ng Judgment Day. Although napakarami ng humuhula na meron ng gera, meron ng lindol sa Japan, meron ng ganito, napakarami na pong pangyayari. Pero alam niyo po, sabi ng Bible, pasimula pa lang yon, pero hindi pa po yun ang wakas. But you know, ang dami na po nagpipredict na babalik na ang Panginoon. Masaya po kung babalik ang Panginoon, amen? I'm so excited para sa kanyang pagbabalik. Pero alam niyo po, ang isang pinakamalaking dahilan kung bakit ang Panginoon ay hindi pa bumabalik until now, bakit po pinipigil o wini-withhold ng Diyos yung kanyang second coming? It's because in 2 Peter chapter 3 verse 9, sabi po doon, He is patient with you, not wanting anyone to perish, but anyone to come to repentance. Ayaw po ng Diyos na sino man ay mapahamak, kundi ang ibig po niya, ang lahat ay magkaroon ng kaligtasan. Ang lahat ay bumalik sa Kanya. Alam niyo po, sabi ni Dr. Daniel Levitin in The Organized Mind, page 97, ang sabi niya, the human brain naturally reacts more strongly to loss of one item in a group than it does in a group as a whole. In other words, kahit isa lang ang nawawala, our attention zeroes in what's missing. Tama po ba? Tama po? Kahit isa lang ang nawawala, ano po? Ang ating isip ay hindi nakapokus doon sa marami. Nakapokus po doon sa iisang nawawala. Ewan ko po sa mga nanay o sa mga tatay, pero kahit gaano po ang karami ang inyong kubyertos
sa bahay. Bilang nyo ho yun, at pag may isang nawawala, pinahahanap nyo, hindi kayo nakapokus doon sa, marami pa naman kutsara dyan, marami pa naman tinidor dyan, hayaan mo na yung nawawala. Hindi po. Sa totoo lang po, ang brain po natin ay nakapokus hindi sa group, kundi doon sa grupo na yun, merong isang kulang, merong nawawala. And this is a mirror of God's mind and heart. Ano po? Ito po ay salamin ng isip at ng puso ng Diyos. Even with 1 billion believers worshiping Him right at this point, He still sees the missing one. Kahit na po bilyon ang sumasamba sa Panginoon sa oras na ito, hinahanap niya po at alam ng Diyos na merong kulang. He notices, He cares, and He pursues. Hindi niya kayang baliwalain, mga kapatid, yung nag-iisang nawawala. Kahit na po bilyon ang sumasamba sa Kanya. Dahil bawat isang kaluluwa mahalaga sa Panginoon. Alam mo natin, Lord God. That's why sabi po ni Billy Graham ay ganito, if there were only one sinner on earth, Christ would have still come to die for that one. Kahit po nag-iisa lang ang makasalanan sa mundo, totoo po ito sinabi niya, si Kristo po bababa para doon sa nag-iisang yon. Hindi po basta poetic to, ito po yung totoo. Jesus didn't die for a crowd, He died for you personally. Namatay po siya para sa iyo at para sa akin. Alam niyo, ganyan po yung puso ng Diyos. Hindi siya mapalagay hanggat hindi natatagpuan yung isang nawawala, kahit ang dami-dami na po natin dito sa COC San Pedro. And when the lost is found, mga kapatid, there is joy that cannot be contained. At kapag natagpuan yung isang nawawala, hindi po, sabi nga, walang pagsidlan ang kaligayahan doon sa puso ng Diyos at doon sa langit na someday ay ating kalalagyan. Why not try to evaluate your heart? Tanong ko po, do you also care for the one? Nahanap mo na ba yung iyong the one? I'm not talking about your love life. Don't get me wrong. Kasi sinasabi kong the one dito ay yung pinahanap sa iyo ng Diyos. Ang tanong ko po ito, let's try to evaluate our hearts this morning. Do you care for the one? O sobrang focus po tayo sa church programs, sa ating fellowship, nakakalimutan po natin meron pang isa na hindi nakakakilala sa Panginoon. At nag-i-enjoy lang po tayo ng fellowship, ng programs po natin, ng activities natin. Mga kapatid, be sensitive to the loss around you. Baka meron pong loss sa trabaho nyo, baka merong loss, hindi pa nakakilala sa Panginoon, sa inyong pamilya, o sa ating community. You know, one invite, one prayer, one act of love might lead them to our Lord Jesus Christ. Gawin natin yung pwede natin magawa. Because God valued everyone. He values everyone. Pinahahalagahan ng Diyos ang bawat isa. A second reason, heaven celebrates because true repentance is heaven's joy. Ang kagalakan po ng langit ay naroon sa tunay na pagsisisi. Look at Luke chapter 15 verse 7 and 10. Sabi dito, I tell you that in the same way, there will be more rejoicing in heaven over one sinner who repents over 99 righteous persons who do not need to repent. Verse 10, in the same way, I tell you, there is rejoicing in the presence of the angels of God over one sinner who repents. Pansinin po ninyo, yung repeated praise po dito, rejoicing in heaven over one sinner who repents. Hindi po sinabing nagdiwang ang langit kasi merong nagbago ng relihiyon. Ay, magdiwang tayo, bakit? Si Brother Amante nag-iba na ng relihiyon. Walang ganon. Wala. Di ba? Ay, magdiwang tayo. Bakit? Ang daming matay sa Church of Christ San Pedro ngayon. Hindi po ganon eh. Ang dahilan ng saya sa langit ay dahil merong isang tao na tunay na nagsisisi sa kanyang kasalanan.
Maybe you will ask, Pastor, ano ba ibig sabihin na pag sinabi repentance? You know, repentance is not just regret or crying over sin. It is a change of mind and direction. It is a change of mind and direction. Repentance is turning from sin and running toward God. Yan po yung repentance. So, hindi ito tungkol sa pagbabago ng relihiyon, hindi po. Kundi ito po yung pagkakaroon ng tunay na relasyon sa Panginoon. That's why sabi sa Acts chapter 3 verse 19, maliwanag po ang sinabi dito, repent then and turn to God so that your sins may be wiped out, that times of refreshing may come from the Lord. Alam niyo, maaaring sa mata ng tao, baka maliit lang ito. Pero sa langit, mga kapatid, this what throws a celebration in heaven. Kapag merong isa na nagsisisi ng kasalanan, wow! Grabe ang saya sa langit. And totoo po yun sapagkat binasa natin kanina. Alam mo mga kapatid, ang tunay na pagsisisi, I want you to take note of this. Hindi lamang po pag-iwas sa kasalanan, ito po yung pagyakap ng tao sa isang bagong buhay na galing sa Diyos. Yun po yung pagsisisi. Paano hindi ka magiging masaya kung merong isang tao na tunay na nagsisisi? 2 Corinthians chapter 5 verse 17, nababago ang buhay ng tao na nagsisisi at kumikilala sa Panginoon. Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come, the old has gone, the new is here. Kaya yung dating lasinggero, ngayon leader na ng Bible study, masaya po ba yun? Masaya po ba yun? Diba? Yung dating chismoso, kaya chismosa, ngayon makangaral na ng Panginoon. Are you happy with that? Amen. Masaya ho ba kayo doon? Amen. Praise God. Talapakan natin ang Panginoon, di ba? Yung dating tamad sa pagsisimba, ngayon magsipag ng sumamba sa Panginoon. Are you happy with that, mga kapatid? Amen. Praise the Lord. Di ba? Sige po, talapakan natin ang Panginoon sa bagay na yan, di ba? Yung dating manluloko, ngayon isa ng tapat na tatay, isa ng tapat na ama ng kanyang pamilya. Wala nang kung ano pa mang involvement sa iba. Amen po ba? Masaya po ba yun? Di ba? Yung dating mga kabataan na nangungupit ng pera, nangunguha ng pera sa wallet, wala nang ganun. Sila na po ay tapat ngayon. Sila pa naglalagay sa wallet ng nanay at tatay nila. Amen po ba? Wala na yung mga kabataan na nagpapalusot na, ay, galing ho kami sa amay, ang dami ho naming assignment. Wala nang ganun. Bakit? Binago na ng Diyos eh. Paano hindi ka matutuwa? Amen po ba? Amen. Kung ikaw tuwan-tuwa, di lalo na po ang Diyos, di ba? Lalo na po ang Diyos. Bakit po? Dahil nagkaroon ng true repentance. Alam niyo, malalaman niyo sa isang tao kung nagkaroon ng true repentance kapag meron pong transformed life. Kasi ang tao pwedeng umiyak ng umiyak, humingi ng tawad, pero andoon pa rin. Ganun pa rin ang buhay. Manluloko pa rin, nangungupit pa rin, nagdadabog pa rin, mainitin pa rin ang ulo. Ano po, pag kinakausap mo, di ka sinasagot, di ba humingi ng tawad, ganun pa rin. Walang true repentance. Alam niyo, ayon sa neuroscience, ang utak po natin ay may tinatawag na neuroplasticity. Ano ba yan, neuroplasticity na yan? Ito po yung kakayanan ng brain na magbago ng structure at function based sa bagong habits. Kaya po yung nagiging Kristiyano, tinuturuan po natin mag-aral ng Bible. Tinuturuan po natin manalangin. Tinuturuan po natin sumama sa fellowship kahit mahiyain. Tinuturuan po natin maglingkod kahit na po sila hiya-hiya. Bakit tinuturuan natin sila ng new habits? Para mabago at magkaroon ng transformation ng isip. You know, this thing, kapag ang isang tao tunay na nagsisi, pati yung utak po niya nagsisimulang magbago. Yung emotions, yung decision, yung thought pattern, all is rewired. Nababago po yan. And this proves that repentance is not only spiritual, but also psychological and neurological, mga kapatid. Kaya kung may tunay na pagtalikod ang isang tao sa kasalanan, yan po ay total transformation. Makikita niyo po yun. Kaya pala magtataka ka, ang laki ng pinagbago ni Brada. Ang laki ng pinagbago ni Sister. Kaya alam niyo po, napakahalaga ng kwento ng buhay mo bilang Kristiyano.
Paano ka mag-share? Magsimula ka kung paano ka binago ng Panginoon. Paano ka mag-share sa kapitbahay mo, sa kaibigan mo, sa kamag-anak mo. Kwento mo yung buhay mo na binago. Na dati ganito ka, pero ngayon eto ka na. Dati salbahe ka, nang-aaway ka, ngayon mabait ka na. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, totoo ba yun? Totoo ba yan, mga kapatid? Yes, di ba? Amen po ba? Lahat ba nang nandito, binago na ni Kristo? Amen? Di ba? Sabi po ni D.L. Moody, repentance is not when you cry, it's when you change. Ang repentance daw hindi yung umiyak ka dito, lumuha ka ng napakapait. Hindi po eh. Ang repentance daw po ay naroon sa pagbabago mo. So, hindi ang luha ang batayan ng pagbabago, mga kapatid, kundi ang direksyon ng buhay mo. Kung ikaw ay dating papalayo sa Diyos, ngayon papalapit, yan ang tunay na repentance at yan ang dahilan ng kasiyahan sa langit. Yan ang kwento ng buhay mo. Binago ka ni Kristo. Isipin mo yung kwento ng prodigal son on the same chapter, ha? Pag tinuloy niyo po yun. Nung makita siya ng ama, hindi siya pinahiya, hindi po siya pinarusahan, hindi pinabilang sa kanya yung mga kasalanan niya. Anong ginawa ng ama? Luke chapter 15 verse 20, but while he was still long away off, his father saw him and was filled with compassion for him. He ran to his son and threw his arms around him and kissed him. Tumakbo, niyakap, and after that, nagkaroon ng party sa bahay. Wow! Alam niyo ba, ito ang larawan sa langit kapag merong isang makasalanan na nagbabalik loob sa Panginoon. Na every time na nanawagan tayo at may nag-forward dito at sumusuko sa Panginoon, grabe, merong kasiyahan, may kagalakan sa langit. Amen po ba? Kaya nga po, don't underestimate one sincere prayer of repentance. Maaring sa mundo ito, tahimik lang yan, pero sa langit, ako po, napakasaya. Bakit po? Dahil merong isang nagsisi ng kasalanan. And so I would like to encourage all of us, continue to share the gospel with clarity and compassion. Alam niyo, hindi po natin mababago ang tao, pero tayo po ang tagapaghasik ng katotohanan. And the truth will lead the people to what we call repentance. Kung hindi po ako pinangaralan, malamang wala si Pastor Rodel sa harapan ninyo ngayon. Ang ibig ko po sabihin, we have to be intentional in sharing the gospel sa bawat tao. Kasi hindi mo alam, hindi mo masabi, bakit isang araw yung taong na-sharean mo, nagbago ng buhay dahil nagsisi, gagamitin pala ng Diyos. And also mga kapatid, when there is what we call spiritual decisions, let us celebrate. Kapag ka po mayroong tumanggap sa Panginoon, ipagdiwang natin yon. Ipagdiwang natin as a church. Kung meron sa pamilya nyo na tumanggap sa Panginoon, ipagdiwang nyo yan as family. Ipagdiwang natin as community kapag may nagdesisyong lumapit sa Diyos. Ipagdiwang natin yon. Why? Let us reflect the joy of heaven in our earthly gatherings. Kapag may tumanggap sa Panginoon, magkasaya tayo katulad ng kasiyahan sa langit. Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. And lastly, heaven celebrates because God's mission is personal, not statistical. God's mission is personal, not statistical. Tignan niyo po yung Luke chapter 15 verse 8. Ang sabi po dyan, pag binalikan po natin, Suppose a woman has 10 silver coins, loses one, doesn't she light a lamp, sweep the house, and search carefully until she finds it? Sa kwento po ng babae, nawalan po siya ng isang pila na barya. Ipinapakita po ni Jesus na ang misyon ng Diyos ay hindi ho batay sa dami, kundi batay sa halaga. Hindi 9 out of 10 is good enough sa Panginoon. Hindi okay sa Diyos ang may nawawala. Uulitin ko po, hindi okay sa Diyos ang may nawawala. Hindi po okay sa Kanya. Kaya po sabi ng Bible, she lights up a lamp, sweeps the floor, and searches carefully. Ano po sabi rito? Pag inisa-isa niyo po, she lights up a lamp,
sweeps the floor, searches carefully. In other words, walang shortcut. Walang shortcut, mga kapatid. Hindi mo pwedeng i-shortcut yung tao. Ilibre kita sa Jollibee, tanggapin mo ang Panginoon. Ang tawag po doon, Christian. Tumanggap kasi pinakain mo sa Jollibee. Christian. At pupunta yun sa church lagi kapag ka may kainan. Pag walang kainan, hindi pupunta. Bakit? Kasi nga, Christian. Kaligtasan, hindi po ganun. Hindi po ganun, mga kapatid. Sa kaligtasan, walang shortcut. Walang limit sa effort. Kaya po kinakailangan tsagain. Tsatsagain mo talaga. Gaano karaming kapatiran po natin, no? Na kapag hindi umaten, minsan yung mga anak ko na humapi na sa akin na nagsasabi, Daddy, ano pa rin ba? Sabi ko, tuloy pa rin. Kahit ako minsan nakakalungkot isipin na yung ibang mga kapatiran, meron silang mga reasons na unreasonable naman talaga. Pero gagawin mo pa rin dalawin. Encourage mo pa rin bumalik. Why? Because doon po makikita yung yung puso ng Diyos talaga na meron ka. Meron tayo. Ganito po yung pagmamalasakit ng Diyos. Amen? Intentional, persistent, at personal. At alam niyo ba, bawat isa sa inyo, iba-iba ng approach si Pastor. Hindi pwedeng approach ko rito, approach ko sa kabila, pareho. Hindi po. Iba-iba po kayo ng personalidad. And therefore, ang pastor po, iba-iba rin po ng approach sa bawat isa sa inyo. Hindi pwedeng iisakan. O ganito ang approach ko. Maybe isa tayo ng approach. I mean, when I approach you in general, pero alam niyo po, iba-ibang tama nito sa inyo. Meron sa inyong natutuwa, meron sa inyo na be-bless. Amen po ba? Meron naman sa inyo, nainit ang ulo pag nagsisermon ako. Depende sa inyo. Pero ano po, pagka po isa-isa, I will deal individually, iba-iba po ng approach. At ang Diyos po ay ganun. Intentional, persistent, at personal. Hindi mass production ang kaligtasan eh. Ang kaligtasan po ng Diyos hindi mass production. Meaning, every salvation story is handcrafted by God's grace. Every soul matters. Amen po ba? Hindi po kasi tayo case number. Tayo po ay pangalan, puso at anak sa mata ng ating Diyos. Hindi po tayo na case number ganito, hindi po ganun. Tinatawag tayo ng Diyos sa pangalan. John chapter 10 verse 14, sabi po doon, I am the good shepherd, sabi ng Bible. I know my sheep, and my sheep know me. Hindi po sinabi ng Bible, hindi po sinabi ni Jesus na, I know my flock. Hindi po ganun. Ang term po niya ay, I know my sheep. Meaning, isa-isa. Kilala ka ng Diyos. Personal, mga kapatid. And even in Isaiah chapter 49 verse 16, nasabi po dyan, see, I have engraved you on the palms of my hands. In other words, mga kapatid, hindi ka lang kilala ng Diyos. Ikaw ay nakaukit sa kanyang palad. Wala bang palakpak si Lord dyan? Grabe. Kaya po, ang dealing ng Diyos sa atin, personal. God deals with us by His grace, individually, very personal. Kaya kung kausapin ka ng Diyos ngayon, it's a personal way. Kaya po, damang-dama mo eh. Bakit? Personal po kasi ang Diyos. Alam nyo, sa behavioral psychology, meron po silang tinatawag na endowment effect. Okay? Ito, ano ba yung endowment effect na ito? Ito po yung pagbibigay ng tao ng higher emotional value sa mga bagay na personal nilang pag-aari o mga bagay nilang pinag-ipunan o ibinigay sa kanila. Ito matindi. Kapag nawala yung singsing mo, na very personal sa'yo, kwintas o litrato o ano pa mang bagay na nawala, meron po itong emotional attachment sa iyo. Tama? So, hindi lang basta gamit yung nawala. Ang nawawala, ano po, ay hindi lang yung gamit, kundi pati yung puso mo. Parang part of your heart
nawala. Totoo hindi? Ang tawag po dyan, endowment effect. And gusto ko pong makita nyo, ganun din po ang Diyos. Hindi lang tayo creation, kundi tayo po ay kanyang possession. We are His. Kaya ganun na lang paghahanap niya sa atin, dahil pag may nawawala, sobrang sakit sa puso ng Diyos. And that's why sabi sa Luke 19:10, sapagkat ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naliligaw. Ang layunin ng Diyos ay hindi lang po punuin ang simbahan. More than that, ang gusto ng Panginoon, punuin ang langit. Isa-isa ang approach ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Sa bawat taong lalapitan natin. Kaya sabi ng isang Christian author, the gospel is not about crowds. It's about cross for one soul at a time. Sabi ni Paul David Tripp. God doesn't stop searching until the one is found. Ang question ko ito, do you have that kind of heart? Meron ka bang ganong klaseng puso katulad ng puso ng Diyos? Baka mamaya meron kayong mga kamag-anak, meron kayong kapatid, buti pa ikaw papasok sa langit ay yung kapatid mo hindi pa pala nakakilala sa Panginoon. Meron po kayong relatives, pamangkin, tiya, pinsan, na hindi pa pala nakakakilala sa Panginoon. Buti ka pa papasok sa langit. Paano mo ngayon? Meron ka palang kaopisina, hindi pa pala nakakakilala sa Panginoon. Lagi kayong magkakwentuhan, magkasama kayo sa coffee shop, lagi kayo nag-uusap, pero ikaw mismo, ang nagliligaw dun sa tao ng kwentuhan, sa halip na ikwento mo ang kaligtasan kung paano ka binago ni Kristo. Baka meron kayo mga kaibigan na lagi mong kasama. Pero baka dumating yung oras, pagdating ng time na yon, hindi mo siya kasama sa langit. Wala ka bang katulad ng puso ng Diyos bilang Kristiyano na bibigyan mo ng halaga at pahahalagahan mo ng gusto yung kaluluwa ng isang taong yun na wala ka sa Panginoon? I want to encourage all of us, use your digital platforms for personal evangelism. Total mahilig kayo mag-Facebook. Bakit hindi nyo gamitin yun para mag-evangelize na mga kaibigan ninyo? Kung tumanggi sila, walang problema. Bakit? At least you try. At least sinubukan mo. Diba? Amen po ba? You know, one verse, one message, one story, and that is your story. Pwedeng gamitin ng Diyos para mag-reach out ng kaibigan o ng kakilala mo. Tuloy-tuloy lang tayo mga kapatid. Hanapin yung isang taong pinahanap ng Diyos sa atin. Huwag tayong malibang sa ating fellowship. Lagi tayo nagpe-fellowship, nakapokus tayo sa 99. Pero nakalimutan natin, merong isa na hinahanap ng Diyos na wala pang kaligtasan, mga kapatid. Shift your mindset. Baguhin natin yung ating isip, mga kapatid. Mula doon sa fellowship tayo ng fellowship, patungo doon sa pagpunta sa mga walang sa Panginoon. Hindi ko sinasabing masama ang fellowship, no. Pero kung tayo na lang po lagi nagpe-fellowship at hindi po natin inaabot yung mga tao, may problema tayo. Nakapokus tayo sa 99. Pero kalimutan natin yung the one na nangangailangan ng kaligtasan. For all the pastors and leaders, don't just think church growth. Think soul rescue. And as a church, mga kapatid, kapag may dumating na bisita, katulad ngayon, palakpakan naman natin yung mga bisita natin. Huwag nyo iparamdam sa kanila na parang wala po silang kakilala at kausap. Alam niyo, minsan sakit ng church ko. Dito sa atin at sa iba. Alam niyo kung ano yung sakit na yun? Na tayo na lang ang nag-uusap at kapag may bisita na OOP. Ano yung OOP? Out of place. Bakit? Walang kumakausap. Walang kumakausap. Mga kapatid, I want to encourage all of us, as a church, be a welcoming community. Kapag may dumating at nakita mo, aba, iba mukha nito
Parang ito ay galing sa kung saang lugar. Kausapin ko nga. Kumustahin ko nga. Magpakilala nga ako. Hindi yung wala lang. Ang gagawin natin, ang madalas na ginagawa, hindi lang po ito sa mga kabataan, pati mga matatanda, gano'n na rin eh. Pagka po wala silang kausap or kahit may bago na pwede nila makausap, anong gagawin? Dudukutin ng cellphone. Tapos doon nakapokus. As if wala siyang pakialam sa paligid. Mga kapatid, hindi ganun ang gusto ng church, ng Lord sa church niya. Ang gusto ng Lord sa kanyang church, maging welcoming community. Ang church po ay hindi courtroom. Ang church po ay emergency room. Meaning, hindi tayo tagahatol dito, tayo ay tagatanggap. At pag may dumating, tanggapin po natin, asikasuhin po natin. Amen po ba? Anong pagkakaiba ng courtroom? Sa courtroom, pagpasok mo, humanda ka. Kasi sa banda uli, may hatol ka. Sa emergency room, nako, lahat nagkakagulo. Bakit? Aasikasuhin yung isa. Pwede po bang ganun tayo dito sa Church of Christ at Pedro? Pwede po ba? Pwede po bang yung lagi niyong kausap ay tantanan niyo naman at umanap naman kayo ng inyong makakausap na iba? Sabi mo sa katabi mo, magbago nga ka. Alam niyo lang ba ano nakakalungkot? Yung tayo-tayo na lang nag-uusap-usap. Tayo-tayo na lang. Yung mga young people natin, sila-sila na lang din. Gusto niyo ba kayo-kayo na lang kung tumanda kayo? Ha? Parang gusto niyo. Yung nasa ko. Gusto niyo ba yung kayo-kayo na lang din? Di ba hindi? So ano dapat natin gawin? May mga bagong kabataan dito. Magkaroon po tayo ng pagkukusa. Uy, kakausapin ko siya. Kunin ko yung Facebook niya o number niya. Di ba? At sabihin ko sa kanya, pwede ba tayo magkaroon ng tuloy-tuloy na kwentuhan, kumustahan? Kaso hindi eh. Minsan darating sila dito, yung iba po nakatingin lang. Cellphone. May dumating na naman. Cellphone. Hindi ganun ang church. Hindi ganun. Hindi ito parang sinihan. Na kapag may dumating, wala kang pakialam. Hindi po. Pag may dumating dito, lalo na pag nakita nyo bago, pagkaguluhan nyo! Amen! Bakit? Naku, emergency to! Magre-rescue tayo ng kaluluwa! Kailangan ng tao ito makakilala sa Panginoon. Hindi kayo po tayo dito, kasama natin siya. Yan, sarap pa naman po nung pakiramdam na may umaasikaso sa'yo. Amen po ba? Papunta natin emergency room. Gaano karami po ngayon ang nagre-reklamo kasi nung pumunta sila sa emergency room, walang masikaso sa kanila. Bakit? Walang pera. Hindi ka ako naasikaso. Wala kasi ika akong pera. Kami umalis na lang. Eh dito po hindi. May pera ko wala dito. Aasikasuhin ka. Bakit? Mahal ka ng Diyos, mahal ka namin. Dapat yung prinsipyo natin. Amen? Batid, hindi po gano'n ang church. Hindi courtroom. Ano po? Ang church po ay para po emergency room na pag may dumating, aasikasuhin natin. Amen po ba? Ngayong umaga ito, marami po ako nakikita mga bisita. Maasawa mamaya, hindi ko tayo courtroom ho, na parang lahat ay tahimik at iimik, baka ikaw ay mapagalitan ng judge. Ay hindi ko ron. Tratuhin po natin na emergency room ang lugar na ito. Aasikasuhin natin ang bawat nangangailangan ng rescue sa Panginoon. Amen? Alam niyo sa tatlong talinghaga ng Panginoon Yesus, nawawalang tupa, nawawalang barya, at nawawalang anak, maliwanag po ang mensahe. Ano po yung mensahe? Ang puso ng Diyos ay tumitibok para sa bawat isang kaluluwa na naliligaw. Why does heaven celebrate just one soul? Here are the three reasons. One, heaven celebrates because every soul is deeply valued by God. Walang maliit sa mata ng Diyos. Bawat isa po ay may pangalan, bawat isa po ay may kwento sa ilalim ng biyaya ng Diyos, at bawat isa mahalaga. Heaven celebrates because true repentance is heaven's joy. Hindi yung performance, hindi yung change ng religion, kundi yung tunay na pagbabalik loob ang naghahatid ng kagalakan sa langit. And the third is heaven celebrates because God's mission is personal,
not statistical. Hindi mass production ang kaligtasan. Hindi pag naligtas si tatay, damay na ang mga anak, damay na ang kamag-anak. Hindi ganun. Ang dealing ng Panginoon, isa-isa. Personal. Si God, porsigido. Ganyan po ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Ito po ang heartbeat ng langit. At ito rin dapat ang maging tibok ng puso ng bawat isa sa atin bilang kanyang mga anak. Amen po ba? Kung mahalaga sa langit ang isang kaluluwa, dapat mahalaga sa bawat isa sa atin. Joy. The joy of heaven, mga kapatid. Join the joy of heaven this week. Make it personal. Anong gagawin ko, Pastor? 1. Pray. List down 1 to 3 names na kilala mong hindi pa nakakilala sa Panginoon. No? Ipanalangin mo sila araw-araw by names. With burden, mga kapatid, with burden. Second, reach out. Why not send a message? Greet them. Share your story kung paano binago ng Panginoon. I-offer mo yung tulong kung kinakailangan ng tulong. O baka kinakailangan lang ng simpleng pangungumusta. You know, baka yun ang susi ng pagbabalik loob ng taong iyon. And then, lastly, refocus. Re-evaluate mo ang ginagawa mo sa ministry. Sa church. Sa buhay mo. Sa family mo. Are you after programs? Are you after fellowships? Or are you after with what we call people? Is your heart aligned with the heartbeat of heaven? I hope naka-align ang puso natin. Let's come to the Lord in prayer. Lord God, Heavenly Father, sa oras na ito, Panginoon, salamat sa pagpapaalala mo sa amin, Panginoon. Na kung meron pong magpapasaya po sa inyong puso, ito po ay ang isang kaluluwa, Panginoon, na nagpapalik loob at nagsisisi ng kasalanan, Panginoon. Lord, nawa po, yung nagpapasaya sa puso nyo, yun din po ang magpasaya sa puso namin, Panginoon. Dahil kami mga anak mo. Na magkaroon din po kami, Panginoon, ng pagmamalasakit sa mga taong wala pa sa iyo. Ma-realize namin, Lord, kami mismo wala po kami dito kung wala pong nagmalasakit sa amin at nagpakilala, Panginoon, na kayo ang aming tagapagligtas. Kayo ang Diyos na nagmahal sa amin. Lord, lagyan mo kami ng ganong burden sa oras na ito, Panginoon. In the name of Jesus, lagyan mo ang puso namin ng ganong bigatin, Panginoon. Madama namin, Panginoon, na kailangan ng mga tao na wala pa sa iyo ang kaligtasan. Because kapag hindi ka nila nakilala at hindi ka nila tinanggap, Panginoon, mapapahamak po sila. Lord God, tulungan mo po kami. Na hindi lang po kami mapokus sa programs and fellowship, Panginoon, kundi simula ngayon, Panginoon, yung mga programs and fellowship na meron po kami, ay gagamitin namin daan, Panginoon, upang yung dawan, Panginoon, na napakahalaga sa iyo, ay mabigyan po namin ng daan na mapahalagahan at hanapin, Panginoon, at iligtas, Panginoon, sapagkat yun ang sinabi mo sa iyong mga salita. Ang dahilan kung bakit ka naparito ay upang hanapin at iligtas ang nawawala. Isa sa mga nawawala na yung dati ay kami. Ma-realize namin, Panginoon, na kung wala pong naghanap sa amin, wala po kami ngayon sa ilalim ng iyong presensya. Lord, lagyan mo kami, Panginoon, ng ganong malasakit. Maging intentional kami, Panginoon. Gawin namin ang lahat ng aming magagawa. Gawin namin, Panginoon, ang buong tiyaga, Panginoon, na hanapin at iligtas ang mga tao na wala pa po sa inyo. Sa ganun, Panginoon, dumating man po kayo o dumating man ang kamatayan sa buhay ng bawat isa, sa buhay ng mga tao na aabutin namin, Panginoon, nakakatiyak po kami. Hindi man dito sa lupa kami magkita-kita. Tiyak, Panginoon, dyan sa paanan mo sa langit na bayan, magkikita-kita ho kami. Lord, kung meron po kami mga kamag-anak na hindi paligtas, bigyan po kami ng burden sa puso namin, Lord, na makita, Panginoon, sa aming buhay ang malasakit na nais po namin sila mahatiran ng kaligtasan. Panginoon, tiyagain po namin sila. Panginoon, kung meron po kami mga kaibigan, kaopisina, kaklase, na wala pa po sa inyo, Panginoon, gamitin mo po kami, Panginoon, with all the tools that we have na galing po sa inyo, with all the gifts na meron po kami, Panginoon, na galing po sa inyo. Gamitin mo po kami, Lord, para maiparating sa kanila, Panginoon, ang kaligtasan ay available sa kanila. Na si Jesucristo ay namatay para sa kanila.
Gamitin mo po kami, Lord, para na sa ganon ang pagdiriwang, Panginoon, sa langit ay maging tuloy-tuloy, Panginoon. Panginoon, help us to populate heaven by saving one soul at a time, O God. At kami, Panginoon, na narito. Lahat kami na narito, Panginoon. This morning, kinusin mo po ang bawat isa sa amin. Ang mga young people, Panginoon, gamitin mo po para sa kapwa young people. Ang mga kalalakihan, gamitin mo para sa kapwa kalalakihan. At ang mga kababaihan, gamitin mo para sa kapwa nila kababaihan. Umabot kami, Panginoon, sa mga tao wala pa sa iyo. Madama nila, Panginoon, ang pagmamahal. At madama rin namin, Panginoon, na habang kami, Panginoon, ay nangangaral at nagpapahayag ng mabuting balita, kasama po namin kayo. Dahil yun ang pangako mo, Panginoon. Ikaw ay sasama sa amin hanggang sa dulo ng daigdig nito habang kami nangangaral ng mabuting balita ng Ebanghelyo. Salamat po, Diyos. This morning, O God, salamat sa iyong message. Salamat sa pagkilos ng iyong banal na Espiritu. Sa iyo po ang glory, sa iyo ang honor. In the name of Jesus, let us all say, Amen, Amen, and Amen. Hallelujah. Come on, just clap your hands hard now. Can't go back to the beginning. Can't control what tomorrow will bring. But I know here in the middle it's a place where you promised to be.
you meet me here again? 'Cause all I want, 'cause all I want is all you are. Will you meet me here again? Let's pray. Panginoon, Jesus Christ, Lord, salamat po sa araw na nagkalo niyo sa amin, Lord. Lord, salamat po sa mga biyayang binigay niyo sa amin. Salamat po sa isang nakapunta dito, Lord, na nakapagpakinig, Lord, ng mga turo, Lord, mga word of God, Lord, at sa mga kasunod, Lord. Lord, bless po kami, Lord. Patuloy ang pagbigay niyo po sa amin ng biyaya, Lord, at ingatan niyo rin po yung bawat isa sa amin sa Panginoon. Patuloy niyo rin po pagbigyan ng biyaya, Lord, yung bawat isa sa amin, Lord. Pati na rin ang mga bisitang tumalo sa amin. Yun lang po aming samot na lang sa pangalan ng Jesus. Amen. Mga kapatid, tanggapin po natin ang pagpapala. At buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Purihin ang ating Diyos at Ama magpakailanman. Amen.